Alig, welcome sa programang Usapang KKK, Kalusugan, Kagalingan, at Kagandahan. Ako po si Ivy at kasama natin si Dr. Irene Lim. Para po sa may mga katanungan, maaari po kayong mag-text sa 0922-875-2899, 0925-896-1689, at 0917-810-6169. Magandang hapon, Dok. Magandang hapon pong muli sa inyong lahat at welcome po sa ating talakayan sa Usapang KKK. Ang inyong pong lingkod, si Dr. Irene Lim, ang magbibigay na naman po sa inyo ng panibagong kaalaman. And always remember that knowledge is power. Ligtas ang may kaalaman. And when you lose your health, you will lose everything. Paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. Yung mga na-miss out nyo pong episode, pwede po ninyong habulin dyan. No? So, sayang naman po kung may na-miss out kayo. No? Ang tatalakayin ho natin sa hapong ito ay tungkol po sa calcium and caffeine. Okay, no? Ang calcium po, very important po yan throughout life para ho sa strong bones and teeth and also for normal heart functioning, of course. And it also plays a major role sa blood clotting po and is vital to the healthy operation ho ng ating nervous system. So, hindi lamang ho buto, pati ho sa blood clotting natin at sa nervous system natin. Sa adults po, the most serious consequence of not getting enough dietary calcium is, of course, osteoporosis pa rin po. Ito ho ay isang condition wherein ang bones ay nagiging brittle ho and break easily. Actually ho, pag osteoporosis, 4 times po ang risk ninyo for fracture. While kung osteopenia pa lamang po, 2 times ang risk for fracture. And ang pagbibuild ho ng bones, hindi ho kung kailan matanda na kayo, tsaka pa lamang ho mag-iinom ng calcium. Kailangan po, nung bata-bata pa, nag-i-stop ho ang growth ng ating bones at the age of 30. So, hindi na ho gumagawa ng new bones. Mas marami na ho yung namamatay na bone cells rather than yung nag-regenerate. No? Bata naman ho, na walang enough calcium, mababa ho ang height. Ha? Stunted growth po sila. Hindi ho kaya kulang sa calcium ang population ngayon kasi ho ang daming tao ngayong maliliit. Talaga hong sobrang liit, wala pa ho 5 ang height. Nung panahon ho namin, akala namin ang height na 5'2", maliit na. Ngayon ho, yung mga makakasalubong mo sa mall and others, na hindi naman ho mukhang indigent, ang liliit ho, wala pa 5. So, napakarami ho, no? Stunted growth. Are you concerned about getting enough calcium? Siyempre naman po. If you don't want to take dietary supplement, consider ho getting calcium. Old-fashioned way. Ano ba yung old-fashioned way? Through pagkain po. Through whole food. Hindi ho supplement. Yun ho actually ang reason natin kung bakit i-discuss natin uli ang calcium. Because ang calcium po, napakahirap ho niyan ma-absorb. Kailangan may kasama hong vitamin D and magnesium. But in reality, kahit na nga po may vitamin D and magnesium, mahirap pa rin ho ang absorption. Di lalo na po yung walang magnesium and vitamin D. May mga generic po kasi yung calcium lang talaga. So for sure, pag ininom yun, wala hong absorption na mangyayari. Ang recommended dose pa naman ho sa mga post-menopausal women, 1,200 to 1,500 milligrams. So, isipin nyo ho, yung ganong kataas na milligrams every day. Pagkatapos to, ay hindi naman pala maa-absorb ng katawan mo. Ang tanong ho, anong mangyayari doon? Saan mapupunta yung calcium na yan?
hindi sa pagkain, sa ano po, supplement. So, dalawang bagay po, dadagdag yan sa bara nyo sa ugat, which is atherosclerosis, hardening and thickening of arteries, and kidney stone. Pinaka-common hong kidney stone is what? Calcium oxalate. So, magbabind ho yan para ho ng oxalate stones. So, isipin nyo, gusto nyo mag-health prevention. Ayaw nyo maging kuba. Ayaw nyo mag-osteoporosis. Kaya ho kayo umiinom ng calcium. Ang nangyari, nagka-kidney stone kayo, dumami pa ho yung bara ninyo sa ugat. So, yung benefit ho, na sapawan ho o napatungan nung side effect. Hindi ho pwede yung ganong side effect. Kasi ho, isipin mo bara sa ugat, kung ma-stroke ka, kidney stone can also cause dialysis kung hindi ho maiaayos, no? Kung galing ho sa pagkain, wala hong problema. Because, may consciousness ang atin pong 30 billions of cells inside the body. Alam niya po kung yung intake natin is food grade or synthetic. Sabi ko nga sa inyo, sa multivitamins na lamang po, 40% ho nasisira na ng digestive enzymes natin. Sa antibiotic pala, no? Yung 60% na lang ho nakakarating. Syempre, kung 500 milligrams nawala na ho yung 240. Halos 360 na lang ho ang natira, which is underdose na ho yun. Kung ano man hong infection ang nilalabanan ninyo. Sa multivitamins, sobra ho, 5% lang ho ang naa-absorb. So, 95% po hindi. Kasi ho, kilala siya ng ating cells, ang akala ho niya chemicals, akala niya toxin, yung multivitamins. Hindi niya ho nare-recognize. Samantalang ho, pag kumain tayo naman, malunggay, which is very rich in calcium. Ayun po, kilala ho siya. Kaya lahat po yun absorb. Actually, ang pwede nyo hong gawing kapalit ng pagmumultivitamins, mag-juicing po kayo. Bili kayo ng juicer, hindi po blender, juicer. Pagka juicer ho, pinipiga yung prutas or gulay, tas dalawa ho ang labasan yan, isa yung juice, yung isa pulp. Pag blender ho kasi, mabilis ang ikot, di ho ba? So, sometimes yung heat nung blender ho, wala ho, nasira niya na ho yung nutrition, yung enzymes nung pagkain. And also, oxidized na ho. Pagka nilagay ninyo sa baso, how do you know if it is oxidized? May hati na po. Yung upper and lower liquid. Dapat ho, uniform yan. Wala hong hati. So pagka ho, yung galing ho sa juicer, isa lang ho ang kulay. Wala hong hati. But if you stay it longer also, mauuwi din ho yun sa may hati. Ibig sabihin, oxidized na rin. In layman's term, para maintindihan nyo ang oxidized, pagka ho yung metal, kinalawang na. Ayun, na-oxidize po. Yung mansanas, kapag ho nag-iba na yung kulay, oxidized na rin po yun. No? Kung mag-juicing ho kayo, hindi dapat oxidized. And ang pipiliin nyo hong juicer is slow juicer and walang blade. So yan ho. And mamuhunan ho kayo sa juicer kasi kung lagi nyo ho yung gagamitin, kailangan ho quality. Pagka ho nag-juicing kayo, marami ho kayong pwedeng i-juicing. Yung for everyday juicing ninyo, pwede ho kayong a little of everything. Yung apple, pineapple, celery, carrots, cucumber, ampalaya, at yung mga citrus, pwede ho, banana, ihalo nyo po dyan, no? Tagkakaunti, but you are getting different kinds of vitamins and minerals and also antioxidant and pigments.
phytonutrients dyan ho sa mga iba-ibang prutas at gulay. Pwede rin hong maghalo kayo ng gulay. Nasa sa inyo na po how to make it palatable for you kasi pagka hindi naman masarap, hindi ho ninyo maaaraw-araw. Kailangan ho masarap for you. Sa may mga cancer naman po, ang araw-arawin nyo ho, singkamas, puro lang ho singkamas, i-juice nyo po yan. Gawin yung parang gatas nyo everyday. May vitamin B17 ho yan, which is meron ho siyang anti-cancer property. Also, mangustin, haluan ninyo ng apple. So, 2:1. 2 apple, 1 mangustin. Kasi ho, pag 1:1, mapait. Ang kukunin nyo ho sa mangustin, di ho ba ang labas ng mangustin yung matigas? Yung sa loob ho noon. So, yun ang i-scoop ninyo. Tapos, yung, pwede nyo naman ho kainin yung buto, no? Nandoon ho ang anti-cancer. Doon ho sa pulp inside. So, and yung ano po, dahon ng malunggay, tsaka pineapple. Ayun, masarap po yun pag pinagsama nyo yung dalawang yun, no? So, kahit dun lang ho kayo mag-concentrate. At kung may mabibili hong guyabano, also very good for cancer, no? Halimbawa, sa isang araw ho, meron kayong yung iba-ibang klase ng prutas para may multivitamins and minerals kayo, plus meron kayong ilang baso. Actually, pag talagang may cancer kayo, 16 glasses. So, ang goal sa isang araw. Try as many as you can. Try nyo ho yung best ninyo. Para kailangan nyo ho kasi yung enzyme noon eh. Kaya pag tabletas ang iniinom ninyo, walang enzyme. Ito ho, pag juicing kayo, may enzyme na po. May mga pigments pa ho yan. Vitamins and minerals. So, buhay na pagkain po, hindi ho dead food ang kinakain ninyo. Malayong malayo ho sa synthetic multivitamins. Kasi, di ho ba, pag araw-araw kayo naka-multivitamins ng synthetic, actually, wala man kayo naramdaman na improvement eh. May naramdaman ba ho kayo na lumakas kayo? Kasi wala namang nangyayari, hindi ho na-absorb. So, pero ho, pag nag-juicing kayo, subukan nyo hong mag-juicing. Talaga hong lalakas kayo. Yung pa lamang ho proof na talaga hong may nutrition kayong nakukuha. Napag-usapan na rin lang ho ang nutrition. Please, wag ho kayong gagamit ng microwave. Zero sustansya na po yan. Zero nutrients na po yan. Yung taas po ng radiation ng microwave, nasisira niya po yung chemistry pagkain. Pati ho chemical bond nasisira. Kaya ho, sira na yung chemical structure, mutation po ang mangyayari pag pinasok yan sa katawan, cancer na naman po. Actually, yung mga nag-imbento ho ng microwave, sila mismo hindi na ho gumagamit ng microwave, yung country na yun. Tinapon po sa atin, pero sila ang nag-imbento. Kasi nalaman ho nila na ganun pala kalakas yung radiation, kaya ho pro-cancerous, aside from the fact na you are getting nothing from the food na in-microwave. Masarap lang ho, ininit. Paano iinitin kung bawal ang microwave? Initihin nyo ho sa kawali. Mas maigi pa ho yun. No? Ang calcium requirement po, sa 1 hanggang 12 years old, 800 milligrams. Sa 11 to 24, 1,200 milligrams na po. 25 and older, 800 milligrams. Sa pregnant women, pareho lang po ng menopause women, 1,002 to 1,500 milligrams. Greater ho kasi ang risk ng mga menopause women for developing osteoporosis. You may also want to avoid the best source of calcium, which is dairy products. Kasi ho, napakataas ng fat content. And ang mga dairy ho, medyo mucus former like milk. Ang iba pa hong food that provide the good amount of calcium, almonds, canned salmon and sardines, broccoli, spinach, and kale. Aside from number 1, malunggay. With such variety of sources, wala ho tayong reason of difficulty of getting your calcium naturally. Now, how about caffeine? So, okay ba ang caffeine o hindi?
if you drink more than 1 cup of coffee a day, so you could be hooked on the most widely used drug in the world, which is caffeine. Di ba? Ang addictive substance ho sa coffee is yung caffeine content because of the feeling of alertness. Gising ka. Eh, siyempre ho, marami kang gustong gawin. Kung estudyante ka, kung nagtatrabaho ka, hindi naman ho pwedeng tulog na lang ng tulog. Yan ho, kaya nagkakape ang tao. Same thing with the cigarette. Yung nicotine naman ho, ang addictive substance. Nakakagising din po. So, yan din ho, same thing, same reason with shabu. Ang amphetamine ho, mismo, nakakagising. Kaya ho, dyan ho, nahuhook ang tao because of the fact na gusto nila gising para ho maraming output. Actually, yung nagsashabu sa umpisa, hindi naman ho dahil gusto nilang mag-trip o gusto nilang, kumbaga nahuhook sila sa reason na, ho, artista, gusto nila tuloy-tuloy ang shooting na hindi sila antukin para mas sila, mas productive. Sa umpisa ho, ganun lang, hanggang sa hindi na ho makaalis. Kasi pagka hindi na uminom ng ganun, bagsak ho ang katawan. Tutulugin mo yan kahit maghapon po, no? And ang caffeine ho takes effect in about 30 minutes lang. Pag nagkape ka, gising ka na. And pwede ho siyang mag-last from 2 to 8 hours. Depende ho sa tapang ng caffeine ninyo sa coffee. And ayan, it stimulates alertness, chemicals in the brain, and ipiperk up niya ho kayo. But, isa ho sa problema, it also raises yung insulin level po natin. Pagka tumaas ang insulin, aantukin ho tayo. Same thing na para kang kumain ng maraming carbohydrates o maraming kanin. Mag-shoot up po si insulin, aantukin ka. And irritability also, ninenervyos, sumabilis ho yung palpitation, nagkaka-insomnia. Although yung mga sanay hong magkape, hindi na ho nagkaka-insomnia, no? May tolerance na ho kasi yan, no? Pagtagal, hindi nga na 1 cup, 2 cups na. Pagtagal, 3 cups na. Kasi yung dati mong dosage, hindi na enough for you, antok ka pa rin. So, pataas ho ng pataas ang dosage. So, pare-pareho lang po yan. Kape, sa sigarilyo, ganun din. Dati, 3 sticks a day ka lang. Ngayon po, doble na. Same thing with shabu. O dati, konti lang. Ngayon, mataas na ho ang dosage. Ang isang nakakataas din ho pala ng blood pressure, no? So, ang 300 milligrams ho ng caffeine. About the amount contained in 3 150 ml cups ng coffee. 6 na bote ho ng soda, yung mga cola drinks. So, ang mga energy drink ho, meron din ho siyang caffeine. Kasi ho, hindi magigising ang tao sa energy drink kung walang caffeine. So, for sure ho, basahin nyo yung ingredients niyan, may caffeine po yan. And, may mga suggestion ho for healthier alternative sa coffee. Marami hong tao ang unprepared for how difficult it is to go withdrawal ho sa kape. Kasi isa sa withdrawal symptoms, migraine. Kasi sanay kang yung caffeine, naka-constrict yung ugat mo. Pagka yan, wala ng coffee, walang caffeine, magmamaga po yung brain mo, magsuswell kasi magdadilate. Yun migraine ang labas nun. Kailangan pag nag-withdraw kayo from coffee, dahan-dahan. Huwag hong bigla at magma-migraine kayo talaga. And isa hong good habit is drinking isang mug ng kape, pero decaffeinated po, no? Kaya lang hindi ako masyadong agree sa suggestion na to kasi yung mga decaf kasi minsan cancerous because of the substance that they put to remove caffeine. Depende sa kung anong nilagay na substance to separate the caffeine. Ang isa pa nating problema sa caffeinated
coffee, pinag-usapan ho natin si calcium kanina. Pagka ho ang ihi ninyo, nagkape kayo, may kasama hong calcium yan sa ihi. Ibig sabihin ho, nilalabas ninyo yung calcium ninyo. Pag may edad na, kung mahilig magkape ho, calcium nga ho kayo ng calcium supplement, hindi naman pala na-absorb. Pagkatapos ho, kape kayo ng kape, nilalabas nyo pa yung calcium ninyo na nanahimik ho doon sa bones ninyo, mag-osteoporosis pa rin kayo. Di ba? And another thing, yung mercury naman po, another kind of heavy metals din po yan. Pag marami kayo niyan sa katawan ninyo, nakikikompete din ho yan. Siya ang kumakabit sa binding site ng magnesium. So, di ho ba sabi natin, kailangan ng magnesium para ma-absorb si vitamin D. Yung magnesium nga po, kaya ho hindi rin na-absorb kasi may mercury heavy metal kayo sa katawan na siya na ang kumabit sa binding site. Lead and mercury can compete with the binding site of calcium and magnesium. So, kaya pagka ganun, ang hirap ho ng absorption. So, akala nyo, protektado kayo kasi naka-calcium supplement kayo at hindi kayo mag-osteoporosis. Yung pala ho ay wala naman hong effect. Ang masama pa ho doon, mauuwi ho siya sa atherosclerosis, magbabara ang ugat ninyo, plus magko-contribute ho siya to form kidney stones. So, Ivy? Para dun po sa mga nais magtanong, mag-text po kayo sa 0922-875-2899. Po si Ivy at kasama rin natin si Dr. Irene Lim. Doc, tanong ni 9103. Good PM, Doc. Mabuti po ba na diuretic ang sambong para sa may mataas na RBC sa ihi? Palagi po kasi ako may RBC o may hematuria. Wow, alam niyo hematuria. Nasa Yes, so magaling. field yata siya. Or listener ka namin talaga. So, bali, okay naman ho ang sambong. Ang ano lang doon, it may not be enough. Pag marami ho kasing RBC, malamang may kidney stone ho kayo. But kung mas maganda pa ultrasound para makita kung may kidney stone, but also a negative ultrasound, hindi pa rin ho marurule out, wala kayong kidney stone, no? So, punta ho kayo sa clinic, may protocol ho kami talaga para sa kidney stone. Hindi ho kasi maganda kung hindi siya natatanggal. Magfa-fibrosis, so magpepeklat yung kidney tissues ninyo. Pag marami na hong peklat ang kidney dahil sa paulit-ulit na na-erode ng kidney stone, para rin ho kayo niyang may cirrhosis sa liver, no? So, tataas ho ang creatinine ninyo, mauuwi kayo sa dialysis. So, wag niyong i-ignore yung RBC sa urine. Ha? And also, ayan po, dalawin nyo kami sa clinic para maiayos natin. Walang tayong oras, so mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo ay magpapacheck up. So Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street, Corner, Kalayaan Avenue, Makati City. So ang landmark po natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. Everyday ho bukas ang clinic, pati na rin Saturday and Sunday, and even holidays. Kailangan lamang po magpalista kayo ahead, no? Ivy, ang mga numero. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412, 0922-875-2899. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Prevention is better than cure and health is the best investment. Regaluhan niyo po ang inyong sarili ng pagpapacheck up para ma-auscultate namin ang likod ninyo. Maaagapan ho kung kayo ay may walking pneumonia or asymptomatic pneumonia. Always remember na lahat po tayo ay nagdaan sa pandemic. It doesn't mean ho na wala kayong simptomas, wala hong pneumonia. Ha? So, sabayan nyo na rin ho ng pagpapa-vector scan. We are still on promo, detoxification and blood cleansing program, kasi yan hong dalawang procedure na yan ang mag-a-address
sa root cause ng halos lahat ng sakit. And para naman ho doon sa mga wala namang karamdaman, gusto lamang ho magpaputi, magpaganda, at magpalakas, meron ho tayong beauty drip. And paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. IB? Please like us on Facebook. Ang account po natin, Klinika Medica 101. Maraming salamat mga kapanalig sa pakikinig sa amin sa hapong ito. Abangan niyo po muli kami bukas, alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon sa programang Usapang KKK. Kasama natin si Dr. Irene Lim. Ako po si Ivy at sumayin niyo ang katotohanan. Salamat. Habang ang